Maaga pa lang dumating na ang sundo namin. Hindi nasunod ang Palawan na sinabi ni Storm. Nagkaproblema kami sa bukang ng hotel, kaya hindi na kami tumuloy doon. Ngayon ang biyahe namin ay papuntang Zambales. At heto sila ngayon hindi magkasundo sa seat arrangement, actually nagising nila ang buong bahay dahil sa ingay nila. Nagpaalam din naman ako ng maayos kila tita at tito Will. Sila kasi ang namamahala ng negosyo namin, at iba pang kailangan sa kumpanya at bahay. Noong una ayaw nilang pumayag, dahil kamamatay lang daw ni mommy pero lalayo agad ako. I need this. I need to unwind somewhere far, and somewhere no one knows about issues in life. Woy Dahlia baby, pwede bang tabi na lang tayo? I can be your pillow, nakangising sigaw ni North sa bintana ng kotse. Hindi pa kasi ako sumasakay at inaantay pa si Storm na nagpapalam sa pamilya ko. Hindi na, mas masarap akong katabi Dahlia, hindi mo mamalayan nasa Zambales na tayo. Promise, taas kamay pang singit ni Serge sa usapan. Tigilan nyo si Dahlia mamaya pababain tayong lahat dito ni Storm kakadiskarte nyo dyan batok sa kanila ni Choi, kaya isa-isa silang nagreklamo. Yeah, they're one of a kind groups of friends. Hindi ako masyadong aware sa kwento nilang magkakaibigan, pero sapat na ang alam kong mahalaga sila sa isa't isa. Ano ginugulo nyo na naman si Dahlia? Umayos na kayo, aalis na tayo. Let's go. Ba ling saki ni Storm nang makalapit siya sa amin. Madami kaming pagkaing baon. Dahil pinagdala ako nila Tita Empress sila ang punong abala sa pagkain ko nang nalaman nilang aalis ako. Si Dove ayon hindi na kailangan ng baon, dahil ilang kaldero ata ang dala ni Javier na as usual tapsilog. Yung mga boys naman mag-drive-thru na lang daw sila. Palabas pa lang ng Manila nakatulog na ako sa tabi ni Dove. Nagising ako nang mag-stop over kami sa isang restaurant para kumain. Yung ibang dalang pagkain nila Dove ay ubos na, kasi Manila pa lang nilantakan na ng boys. Bihira lang daw sila makakain ng ganun kasarap, palibas sa mga anak mayaman kaya walang tapsilog sa restaurant. Pabor din naman kay Javier yon, para ma-promote yung tapsilogan nila. Kumontrata na nga agad si Serge sa birthday niya tapsilogan nila Javier ang kukuning caterer. Good luck na lang sa mga bisita niyang maatim kumain ng 1,000 calories ng mga oras na yun. Kaming dalawa lang ang babae ni Dove, kaya para kaming prinsesa na hindi nila malaman kung paano aasikasuhin. Puro kwentuhan at asaran ang pinagkaabalahan ng mga boys. Paminsan-minsan kumakanta sila Storm, banda kasi talaga sila actually sikat ewan ko ba parang hindi naman halata. Woy anong iniisip mo? Namimiss mo na ba si so-called husband mo? Nakangising si Kusaki ni Dove, kaya halos tumirik na yung mata ko sa paghirap sa kanya na ikinatawa niya naman. Tigilan mo ako Dove, baka itulak kita pababa ng coaster na ito. Sungit mo. Aba malay ko naman kung nagkaroon na sayo ng impact si husband wannabe. Guwapo naman mayaman, at mabango pa maangas nga lang, pailing-iling niya pang sabi. At sino naman yung guwapo ha Dove? Biglang dungaw mula sa likod ni Javier. Yung magiging husband ni. Ikaw daw ang pogi mo, sagot ko kay Javier nang takpan ko ang bibig ni Dove. Ako na ang kusang maglalagay ng filter kasi wala siya noon. Nakakahiya naman andito pa naman sila Storm, tapos kung ano-anong idaldal ng babaeng ito. Nahihiya din akong ipaalam sa kanila yung sitwasyon ko. Alam ko naman yun babe. Matagal ko na ring alam na patay kayong magkaibigan sakin. Pero sadyang kay Dove baby lang tumibok ang puso ko, napangiwi ako nang ginawa niya pang heart ang kamay niya, at kunwari ay pinapatibok-tibok ito. Kahit kilan ang lakas ng sapak mo sa ulo. Paano mo sinagot ang lalaking ito Dove? Iiling-iling kong sabi dito at binitawan na si Dove, dahil muntik niya na akong kagatin. Alam ko na kung paano niya napasagot si Dove, Dahlia baby. Pag ikaw ba naman araw-araw may rasyon ng tapsilog, ewan ko na lang kung di ka pa mabusog sa pagmamahal, tawanan na ang inabot dahil sa mga kalokohan ding lumalabas sa bibig ni North. Natawa na lang din kami ni Dove, dahil nakabusangot na si Javier at hindi na nakahirit pa. Ilang stopover pa at nakarating na kami sa resort na pag-aari nila Storm. Medyo malayo at private siya. Pero habang binabaybay mo ang papasok dito, ay mapapanganga ka na lang. Hindi sapat ang salitang maganda para dito. Wow ang ganda naman dito Storm. Sana noon mo pa kami niyaya dito,
Hindi magkandamayaw si Dove kung saan babaling sa ganda ng lugar. Kahit ako na-amaze nang makita ko ang kumikinang na dagat sa di kalayuan. Si Storm ang punong abala sa pag-aasikaso sa amin. Kahit sa kanila na itong tinutuluyan namin, inaalala niya pa rin kami kung wala ba kaming problema. Mabait din ang mga tito at tita niya, na namamahala dito sa resort. Wala nang masyadong tao ang beach ngayon, dahil tapos na ang summer vacation. Merong pa ilan-ilan, pero halos pamilya at magkakabarkada lang. Gusto nyo bang mamasyal sa lugar o maliligo na kayo? Nakangiting bungad ni Storm matapos naming magtanghalian. He really make sure na mag-enjoy kami sa bakasyon namin dito. Ikaw Dahlia, what do you want to do first? Balik tanong sakin ni Dove. Andito kami ngayon sa sala ng kabana na inuukupan namin. Pinalan daw talaga ni Storm ito sa amin. Malaki kasi ito parang isang buong bahay na kumpleto na ang kagamitan. May mga kwarto lutuan at sariling pool. Medyo malayo din siya sa mga hotel nila at iba pang kabana. Kaya malaya kaming gawin ang gusto namin kagaya ngayon. Dahil halos pagod pa naman kami sa biyahe, napagdesisyonan na lang naming manatili dito at tumambay na lang. Si Dove hindi magkanda-ugaga kakaaya sakin na magpicture daw kami. Kaya eto kasama pati ang mga boys, lahat ng sulok ng kabana ginawa naming theme ng photoshoot ni Dove. She's really into photography, hindi niya lang masunod, kasi walang mag-aasikaso ng business nila. Hay, nakakapagod naman ito, samantalang nasa kabana pa lang naman tayo, reklamo ko habang itinataas ang dalawang paa sa upuang nasa harap ko. Bahagya ko pa itong hinilot, kasi parang nanigas na kakatayo at kakasunod ng pwestong inuutos ni Dove. Andito ako ngayon sa isang resto naghahanap ng maiinom. Masyadong natutuwa ang kaibigan mo sa lugar. Akala ko ba sanay kang napapagod? Iling-iling niyang akala ko aalis na siya nang bigla siyang tumayo. Pero umupo ito sa upuan na pinapatungan ng paa ko. At hinilot ang mga binti ko. Hihilahin ko sana pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak doon. Stop that Storm, I can manage ng alay lang siguro, dahil lagi akong stress at pagod, hila ko sa mga binti ko. Let me, makakatulong ta para hindi pulikatin yang paa mo. Gusto mo mamayang hapon mamasyal tayo sa tabing dagat? Alok niya habang seryosong pinipisil-pisil ang binti ko. Bigla naman akong nailang sa posisyon namin. Para kaming magjowang naglalambingan. Mamaya biglang hilahin ni Mommy yung paa ko, sabihin nun kamamatay lang nila naglalandi na ako. Sa bagay sila nga day after nilang ilibing may pakakasalan na ako so patas lang din pala. Ayan, kailangan mo din mag-relax wag puro stress. Nandito lang naman ako. Kami pala para sa'yo, hindi mo kailangang soluhin ang lahat Dahlia, nakangiti niyang sabi, sabay kuha ng kamay ko, feeling ko biglang namula ang mukha ko. Alam kong di ka pa handa pero nandito lang ako. Alam mo kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo, pero hindi ko ipipilit ito. I'm just here to be your friend, tutulungan ka namin sa healing process kahit buong Pilipinas pa ang ikutin natin, biro niya. Natatawa kong hinela ang kamay kong hawak niya. Hindi na ako ganon, natatawa kong hampas sa kanya. Medyo nakaka-recover na ako, malungkot oo pero ayoko din naman silang malungkot kung nasaan man sila. Tsaka siguro may iba pang purpose si God, kaya kinuha niya sila Mom sakin, paliwanag ko habang nakatingin sa mga kaibigan naming naghaharutan sa gilid ng pool. Madami ka naman purpose talaga, kailangan mo pa akong pasayahin at mahalin, seryoso niyang baling sakin. Inantay kong sabihin niyang joke pero walang dumating, kaya napangiti ako ng mapait. Baliw, bato ko dito ng kinakain kong tacos. O diba napangiti naman kita? Malay mo kailangan ko lang magsipag, para naman mag-improve ako sa'yo, kindat niya sakin may paampas-hampas pa ng dibdib. Thank you, ayokong mangako sa'yo Storm pero salamat. Thank you for always being there for me, akap ko dito. Matagal na siyang nanliligaw, kaya nakakapagtakang hindi pa rin siya sumusuko. Matagal ko na rin naman sinabing hindi pa ako handa. Hindi pa handa ang puso kung magmahal kahit ipilit ko. Alam mo naman kahit saan pwede ako basta ikaw, kahit nga dyan sa batuhan pwede na ako Dahlia baling nito sa paligid na may pahimas-himas pa ng baba. Ano tinira mo? Naga-addict ka na namang lalaki ka? Oo, naga-addict sa'yo,
nakangisi niyang flying kiss sakin, bago nagtatakbo palayo sakin. Walang hiya ka talaga Storm. Huwag kang makakabalik, balik dito kainis ka talaga, habol kong sigaw dito, pero tawa lang ito ng tawa. Lagi siyang ganito kahit nung hindi pa kami close. Pag nakita niya akong nakasimangot lalapit na siya para lang asarin ako. Noon naiinis ako pag ginagawa niya yun, pero ngayon it helps a lot pala, para mabaling ang atensyon ko sa lahat ng problemang kinakaharap ko. Woy anong iniisip mo dyan? Lalim namimiss mo yung kinabukasan mo. Nakangising siko sakin ni Dove, pero napakunot naman ang noo ko dito. Anong kinabukasan pinagsasabi mo dyan? Nang iinis ka na naman. Batok ko dito. Lumayo ako sa kanila, kasi ayoko muna ng manggugulo. Pero tang pasaway kong kaibigan nakabuntot na naman sa akin. Hoy ganun daw yun pag seryoso at malalim ang iniisip, sagot niya sabay walang sabing kuha ng iniinom ko. Di man lang nahiya diba, hindi pa nagpaalam yan. Tay uso magpaalam. Pwede ka ring umorder, ako naman magbabayad, bawi ko dito ng inumin ko, nakangisi lang siyang nag-peace sign sa akin. Naniwala ka na naman dyan sa boyfriend mong nalunod sa mantika ang utak. Tinawag ko na lang ulit ang waiter para mag-order pa ulit ng isa pang set ng pagkain. Woy grabe ka kay Javier. Minsan lang naman nagiging talinghaga siya, muntik ko nang mabuga ang iniinom ko sa sinabi niya. Bes anong talinghaga? Hindi matalinghaga magsalita yang boyfriend mo, sadyang madami lang alam, reklamo ko dito. Pero hindi niya na ako pinansin, at nilalanta ka na naman ang in-order naming Caesar salad. Ma'am eto na po yung order nyo, lapag ng waiter sa pizza at pasta. Napabaling ako kay Dove, para tanungin sana kung umorder siya nun, pero umiling lang siya. Kuya hindi po kami nag-order niyan, sabi ko dito para ibalik na lang yung pagkain. Pero napaatras siya sa sinabi ko at yumuko, naku ma'am pinapabigay lang po yan ma'am. Hindi daw po kasi nakakabusog yung kinakain nyo. At hindi na rin po yan pwede ibalik, kasi nabayaran na po. Enjoy your food ma'am, palam nito sabay lakad pabalik sa counter nila. Kainin na lang natin hindi naman masamang tumanggap ng bigay minsan. Tsaka take note favorite mo pa ang binigay, pina-order kayata ni Storm. O sisa ng bruhaw habang nilalantakan na ang pagkain. Inikot ko ng tingin ang buong resto, baka mahanap ko ang nagbigay, pero wala akong makitang pamilyar na mukha. Sino kaya ang nagbigay nito? Naku wag mo nang alamin yun. Baka Gino good time lang tayo ng mga boys. In fairness naman sa nagbigay nakikialam pa kung mabubusog ka o hindi, natatawa niyang sabi. Napailing na lang din ako, oo nga naman mas marunong pa sa kakain. Naubos namin ni Dove yung pagkain, na hindi ko man lang nalaman kung sino ang nagbigay nito. Bakit? Tanong ni Dove nang huminto ako sa paglalakad, at lumingali-nga sa paligid. Hinahanap mo pa rin siya? Ulit niyang tanong. Hindi pero parang may nakatingin sakin kanina pa, sagot ko dito habang palingali-nga pa din. Baka naman guni-guni mo lang yun. Halika na baka nag-aantay na sila satin, hila ni Dove sakin. Pero nakakailang hakbang pa lang kami, nang mabunggo ko ang isang lalaking nagmamadali maglakad palabas. Hihingi pa sana ako ng paumanhin, pero nakaalis na agad yung lalaki. Ang bastos naman no naka-shades at sombrero pa kasi, kaya hindi na ata nakikita ang nasa harap niya. Halika na nga at baka nag-aantay na ang mga boys, hila nito sa akin palabas. Pero habang lumalayo sinusundan ng mga mata ko ang likod na nawawala palayo sa amin. Hindi ko alam pero gusto kong mag-sorry nang lumingon siya saglit sa akin, nakita ko ang paggalaw ng panga niya. Hudyat na nagpipigil siya, hindi ko alam kung para saan, pero parang gusto ko siyang aluhan ng mga sandaling yun. Minsan iniisip ko nagiging sensitive na ata ako sa paligid ko, simula nang mamatay ang mga magulang ko. Nakakatawa hindi naman ako ganito noon, halos wala nga akong pakialam sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero ngayon parang konting kilos o reaksyon lang ng mga mata, naapektuhan na agad ako. Parang ayoko silang nadidisappoint o nasasaktan. Ayokong maramdaman nila ang nararamdaman ko, nang mabigo ako ng tadhanang pinaniniwalaan ko noon. Girls, baka naman gusto nyo bilisan tapos na yung party pagdating natin, sigaw ni Javier mula sa labas ng kwarto namin. Kanina pa kasi ito pabalik-balik at katok ng katok sa amin. Nag-aya kasi silang magbar daw,
kaya ito todo ayos kaming dalawa ni Dove. Dapat magpants lang ako papunta doon, pero sadyang maarte ang kasama ko, hindi daw angkop kaya ito bihis ulit tayo. Oo pababa na, sigaw ni Dove dito, habang nagkukurl pa ng buhok. Takti kanina pa yan babes. 1 hour munang sinasabi yan, gaano ba kahaba yung hagdan nila Storm, at hindi pa kayo nakakababa. Halos mapabunghalit ako ng tawa sa reklamo nito. Oo nga naman, kanina pa kasi niya kami binabalikan dito, at iisa lang lagi ang sagot ni Dove sa kanya. Gustuhin ko mang maunang bumaba, nahiya naman akong iwan siya, dahil ako ang una niyang inayusan. Hoy Javier kung nagrereklamo ka mauna ka na. Magpa-party kaming dalawa ni Dahlia nang hindi ka kasama, bulyo nito na nilabas pa ang kasintahan para lang sabihin yun. Nakita kong napakamot na lang sa ulo si Javier sa sinabi nito. Hindi na siya nagtangkapang sumagot, dahil binalibag na ni Dove ang pinto. Mauuna na ako kung di ka pabababa. Kawawa naman ang boys, gabi na hindi naman makikita yung suot at mukha mo, sito ko nang parang hindi pa nakontento sa makeup niya, at balak pa atang palitan. Woy babaita makaarte ka palibasa ikaw kanina pa ayos. Sabunutin kita dyan gusto mo. Irap niya bago humarap ulit sa salamin, at nair-touch ng konti ang mukha niya. Hindi ko ginasto tang itsura ko. Sadyang may kaibigan lang akong maarte, irap ko din dito umismid lang siya, at hindi na nagsalita pa. Pagbukas ko ng pinto saktong pagtayo niya na rin, iiwan ko talaga siya. Pagbaba namin halos humilata na yung mga boys sa sofa kakaante samin. Halos magningning ang mata nila nang makita kaming pababa at kumanta ng haleluya. Di ko sila masisi, sa tagal ba naman namin sa taas, kahit ako tatama rin. You look so beautiful now Dahlia, bati ni Choi nang magkasabay kami sa paglalakad. Lakad lang kasi actually malapit lang naman yung seaside party, kaso ayaw lang nilang mauna. You look great too as always, balik kong sagot dito. Pero napalingon kami ng sunod-sunod na ubo ang narinig namin sa likuran. Ayos lang kayo. Kunot-nuo kong tanong kasi sabay na umuubo si Serge at North, at panay naman ang tawa ni Javier. Seloso. Let's go, asak niya habang umiiling-iling palayo sa mga kasama namin. Ayos lang ba yung dalawa? Mukhang di na sila makahinga kakaubo, pidgel ko dito nang hilahin niya na ako palayo sa mga ito. Pero kalaunan ay hindi na ubo ang narinig ko, kundi tawanan at asaran na lang. Panas ka pala eh. Wala ka kay Choi, dinig kong sabi ni Javier. Nag-aasara na naman ang mga ito, nang mabaling ang tingin ko kay Storm, ay bigla itong nag-iba ng tingin at yumuko. Pero natawa na lang ako nang bigla nitong batukan si North, at walang katapusang asaran at habulan na lang ang ginawa nila papunta sa seaside clubs. Sa suot kong backless na maxi dress, hindi naman ako masyadong out of place. Kahit feeling ko sobrang nababalata na ako sa suot kong pinilit ipasuot ng mabait kong kaibigan, nakakailang pa din. I'm wearing a sleeveless dress with an open back dot and a big slit up to my thigh. Medyo matatago ng kaunti ang hita kung hindi ako maglilikot. And my best friend's wearing a bohemian tube dress, she's really updated on fashion nowadays. Hindi ka ba giniginaw sa suot mo? Antag ni Storm nang maupo ito sa tabi ko. Kanina pa ako nandito, since dumating kami a minute ago. I'm just sitting and enjoying the view, while drinking in a moderate way. Yung mga maliligalig kong kasama, ayon nagpulasa na akala mo bagong laya. I'm good thanks, ngiti ko dito bago tinungga ang natitirang alak sa baso ko, liquor makes me feel hot anyway. So don't bother about me, patuloy ko dito nang makita ko siyang nakatingin sa hawak ko. Nagkibit balikat na lang ako nang makita ko siyang hindi sumagot, at ibinalik ang tingin sa mga nagsasayaw sa harap. You're not good at this, so take it easy okay. Paalala niya na nagpangiti sa akin. I'm good in surviving. Mag-enjoy ka wag mo akong bantayan, pagsusungit ko dito, habang nagpapalinga-linga dahil pakiramdam ko may nakatingin sakin. Why you're looking for someone? Tanong niya nang mapansin ang pag-ikot ng paningin ko sa bar. Umiling lang ako, bago nilantakan ulit yung mga seafoods na nasa harap ko. Sa ginagawa mo mukha kang problemado, asak niya habang nakatitig sa akin, at sinusundan ang bawat kilos ko. Why so concerned mister? Ngiti ko dito. Ilang minuto kaming nagkakatitigan,
bago siya na mismo ang nag-iwas ng tingin. Ako ang nag-imbita sa inyo dito, kaya responsibilidad ko kayo. And you know why being naive, so stop asking? Tipid niyang sagot bago ininom yung alak na order nila kanina. JD ata yun basta. Ayaw ako painumin ng boys, matapang daw kasi sapat na daw ang wine sa amin ni Dove. Napatingin ako sa dance floor nang makitang naghihiyawan na ang mga tao. It's the peak of the party, kaya sobrang nagwawala sila. They jump, shout and dance like nobody cares.